Ngayong gabi. I was the prodigal son of the family. Kung anong ginagawa ng mundo, tinatawag namin wine women song. Bata pa lang po kasi ako, nakikitaan po ako malambot. Minsan tinatawag pa nga nila ako malansa. Gabi-gabi po ako naiyak, nagdadasal na sana po gumaling na po ang anak ko. Dahil wala po talaga kami kahit piso. Paano magbabago ang tinatahak ng kanilang buhay? Alamin sa Landas ng Pag-asa. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Sa buhay natin, may mga sandaling parang nawawalan tayo ng direksyon, lalo na kapag may pinagdadaanan tayong problema sa pamilya, sa trabaho, o maging sa ating sarili. Tama. Pero kahit gaano kadilim ang sitwasyon at kahit pakiramdam natin ay naliligaw tayo ng landas, nariyan ang Diyos. Handa tayong gabayan pabalik sa daan ng pag-asa at pagbabago. Gaya na lamang na nangyari kay Kenneth. Panoorin natin ang kanyang kwento. Bata pa lang po kasi ako, nakikitaan po ako malambot. Tapos after po nun, namolestya pa po ako. So akala ko, yun na ako. Parang yun yung naging boost sa akin na bakla po ako. Lumaki sa kahirapan at wasak na pamilya si Kenneth. Tumutulong siya sa kanyang stepmom sa pagtitinda ng isda. Minsan tinatawag pa nga nila ako malansa. Kasi nga, nagtitinda ako ng isda. May time na sinisi ko yung stepmom ko. Sabi ko, ba't kasi hindi niya pinayagan yung papa ko magtrabaho na lang ulit sa Pampanga? Dahil kapos sa buhay, nang makagraduate ng high school ay tumigil na siya ng pag-aaral upang magbigay daan sa kanyang nakatatandang kapatid. Nagtrabaho siya bilang staff ng grocery store sa ibang probinsya. Doon ay may nakilala siyang isang kaibigan. Sinabi niya na, oy, dapat hindi mo na sinusuot yung mga damit na yan. Dapat iniiba mo na. So, konti-konti, iniiba ko na po. Bumibili na po ako ng damit pambabae. Simula noon ay niyakap na niya ang pagiging bakla. Nagkaroon ako ng pride na, ako na to. Ako na to. Yung dating yung binubuli, hindi na ako to. Lumabas talaga sa akin na yung maganda ako, may itsura naman ako. And nung time pong yan, parang kapag nalalaki ako, hindi na ako nagbabayad kasi maganda ako. Lumahok din si Kenneth sa iba't ibang beauty pageants at nakakapag-uwi ng iba't ibang awards. Subalit, Naging war freak din po ako kasi konting galaw mo lang, konting sinabi mo lang sa akin, talagang aawayin kita. Through social media pa. sa panahong ito, may pumasok sa isipan ni Kenneth. Parang pagod na yung buhay ko. Ang dami kong mga kaaway, na which is dapat hindi ko kaaway. Lord, gusto ko magbago. Yun lang palagi sinasabi ko, gusto ko magbago. Sagot sa kanyang dasal nang maimbitahan siya sa isang church retreat. Naging daan iyon upang mas makilala niya ang Panginoon. Si Lord nagpapatawad siya ng mga kasalanan kahit ano pa yung nangyari. Kapag pinipreach yun, ina-accept ko na si Lord pinatawad ako. So hindi pa daw huli yung lahat para makuha mo yung identity yun. We are created in the image of God. Ginawa lang tayo ni Lord ng babae at lalaki, wala nang iba. Sinurrender ko yon lahat kay Lord and binigay ko lahat sa Kanya, pinagkatiwala ko lang. Sabi ko, Lord, sa'yo na yung buhay ko. Nung time pong yun, nagagalak po ako kasi totoong kalayaan naranasan ko nung time na yun. Bilang tanda ng bagong simula, ay pinagupit ni Kenneth ang kanyang mahabang buhok at binitiwan ang dating mga bisyo. Napakalaking desisyon ko, magbabago ako kasi binibigay ko yung trust ko kay Lord. Sige Lord, alam ko walang mag-fail dito sa magiging decisions ko kasi binibigay ko lahat sa'yo. Minimake sure ko na yung karanasan ko kay Lord is totoo. Hinilom din ng Panginoong Hesus ang puso ni Kenneth upang magpatawad sa mga taong nakasakit sa kanya. Yung mga nangkasala sa akin, papatawarin ko sila kasi sabi ng Bible, di ba? Kung paano tayo pinatawad ni Lord, ganoon din tayo magpatawad sa kapwa natin. Kasi si Lord, hindi naman nire-record yung mga kasalanan natin eh. Sino ba naman ako para hindi sila patawarin? Along the way po, natutunan ko po na by God's grace, I am a new creation na po. I am nothing kapag wala si Lord. Lahat ng to walang-wala. Hindi ako nagkamaling piliin ang Diyos sa buhay ko. I am Kenneth Manabat. I am a child and a man of God. Yes, Kenneth is a child and a man of God. Sure na sure si God na ginawa niyang lalaki si Kenneth at may plano siya
para kay Kenneth. Pero Peter, grabe talaga ang temptasyon ng ginagawa ng kaaway, ano? Yung pagsisinungaling, yung pag-aakala na kung saan ka masaya, ay doon ka, kahit na hindi naman yun ang totoong katauhan mo. Tama, and I love it that he made the declaration of who he is in Christ. Yun ang we need to remind ourselves of that even daily, di ba? God's promises that we can stand on those promises. And not only that, you're forgiven. The old has gone, the new Tama. has come. You are a new creation. So, yun ngayon ang buhay na tinatahak ni Kenneth. Tulad po ni Kenneth, maaaring marami po tayong pinagdaraanan sa buhay. Mga sugat, pagkakamali, o mga bagay na nais nating baguhin. We cannot truly change our lives by our own strength, but the Lord is always there, ready to forgive us, heal our wounds, and transform our hearts. As it says in 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Sa pamamagitan ni Kristo, may bagong simula at bagong pag-asa para sa bawat isa sa atin. All it takes is a simple prayer. Just say, Lord, I come to you in total surrender. For it is in my surrender that I can embrace your plans and purposes for my life. But first, Lord, I come to you admitting that I am a sinner. I have lived such a sinful life and I need your forgiveness. You died on the cross for me. And on the cross, you shed your life's blood to wash away all my sins. And the best part is that you rose again so that today I can embrace my new freedom and arise to a new creation. Lord Jesus, I invite you into my life to be my Lord and to be my Savior. Starting today, I am yours. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa aming dasal at taus-pusong tinanggap si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? If yes, you are now a new creation. Ngayon ang simula ng iyong bagong buhay kasama si Kristo. We'd love to celebrate this life-changing decision with you. Just text, yes, tinanggap ko si Jesus, kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala sa numbers na nasa inyong screen or via the 700 Club Asia Facebook Messenger. And for those who want to join our online Bible study group, comment BSG para makonect ka ng Prayer Center representatives sa ating susunod na online Bible study. Let's grow together in deeper relationship with Christ. Samantala, relate ka ba sa kwento ni Kenneth? Nahihirapan ka ba sa identity mo o gusto mo bang magbago pero di mo alam kung paano? Tiyak, maaantig ka sa aming Tanikala Lenten Special. Here's a sneak peek. Sa laro ng buhay, Iniwan na tayo ng daddy mo! lahat tayo naghahangad ng tagumpay, ng kakampi sa bawat laban. May panahong panalo, minsan naman talo. Andrea, di mo naman pala kayang panindigan yung mga pinapaniwalaan mo? Sa sandaling gusto ko ng sumuko, doon ko nararanasan ng lakas at natutuklasan kung sino ako at kanino ako. Ako'y sa'yo. Naku, kaabang-abang yan. Ipamalita na ninyo sa inyong friends and family members. Tanikala, Ako'y Sa'yo, showing ngayong Holy Week sa GMA. Kaya mark that on your calendar. Samantala, dumako naman tayo sa Batangas at kilalanin natin ang nanay na halos mawalan ng pag-asa dahil sa anak na may sakit. Gabi-gabi po ako naiyak, nagdadasal. Na sana po gumaling na po ang anak ko. Dahil wala po talaga kami kahit piso. Hindi ko po alam kung saan po kami kukuha ng pera. Masakit para sa inang si Riame na makitang nahihirapan ang kanyang bunsong anak dahil sa ubo, sipon at mga rashes nito sa mukha. Nung gabi po, napuyat na po ako kakaiyak po ng aking anak dahil nga po sa nararamdaman niya. Dagdag pasalin pa ang sabayang pagkakasakit rin
ng kanyang panganay na anak. Naiyak din ho dahil inuubo, sinisip po. Hindi po sila makahinga, nahihirapan po sila. Gustuhin man ni Rhea May na ipagamot ang mga anak, wala siyang magawa dahil kapos sila sa pera. Kahit pamasahe patungong health center ay hindi nila kaya. Hindi kasi sapat ang kinikita ng kanyang asawa sa paggawa ng hollow blocks. Tulad po kahapon, kita lang po ng asawa ko, 300 po. Binili ko po ng bigas at ulam, wala na po. Hindi ko po alam po saan po ako kukuha ng pera pampagamot sa kanila. Minsan po nagdadasal na lang po ako na sabi ko po, Panginoon, tulungan niyo ho kami. Dahil po wala po talaga kami. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Rhea May nang magtungo ang team ng Operation Blessing sa kanilang bayan sa Tuwi, Batangas. Agad niyang pinakonsulta ang kanyang mga anak. Sa 2 years old na bata, mukhang upper respiratory tract infection na most probably viral lang. So binigyan ko lang din siya ng cetirizine drops. And then para dun sa kapatid niya, 3 months old, ang aking hinala ay ito ay seborrheic dermatitis or atopic dermatitis. So mga kondisyon yun sa balat ng isang bata na posibleng dahil sa sobra ng mga oil glands sa kanilang mukha. Binigyan ko siya ng isang mild na cream na steroid para ipahid doon para mawala yung pula doon sa kanyang mga pisngi. Pero kailangan i-maintain lang din ang hygiene. Nabigyan din ng libreng mga gamot at vitamins ang mga anak ni Rhea May. Napanatag po ang loob ko dahil po sa dumating po na tulong na Operation Blessing na mabibigyan na po ng gamot po yung mga anak ko, mapapairam ko na po. Hindi na po ako mahihirapan kung saan po ako kukuha ng pambiling gamot. Salamat po. Katulad ni Rhea May, marami sa mga residente rito ang walang kakayanang magpadoktor dahil sa kahirapan. Tugon sa kanilang pangangailangan ang mobile clinic ng Operation Blessing. Nagkaroon ng libreng medical at optical check-up, libreng bunot ng ngipin, at libreng mga gamot para sa mga residente. Naging posible ang lahat ng mga ito dahil na rin sa pakikipagtulungan ng Citicorp Renewable Energy Corporation sa Operation Blessing. Ginagawa po namin ito, alayan dun sa mga adhikain nga din po namin. No? And we also want to make sure na one of the areas which is health is already being covered. So that's why tinapnan po namin yung Operation Blessing. Any company or corporation ay pwedeng makipag-partner sa Operation Blessing pagdating sa kanilang iba't ibang mga corporate social responsibility projects. They can support us by sponsoring the cost of the project or by partnering, engaging their employees, or even giving us in-kind donations. Pwede ka ring maging daluyan ng pagpapala para sa ating mga kababayang nangangailangan. Sa pamamagitan ng inyong suporta sa CBN Asia, ating maipagpapatuloy at mas mapapalawak pa ang mga medical missions at mobile clinics sa buong bansa na hatid ay libreng serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. Hindi lamang serbisyong medikal ang naipagkaloob natin sa ating mga kababayang kapos sa Tuwi, Batangas, kundi naipadaloy din natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, kapag tayo ay tumulong sa kapwa, nagiging bahagi tayo sa landas ng pag-asa sa buhay ng iba. And what a blessing it is, and we thank God for Operation Blessing and Citicorp who partnered with Operation Blessing to be able to do this mobile medical clinic. And through Operation Blessing, hindi lang tayo nakakapaghatid ng tulong, kundi nakikilala pa ng ating mga kababayan ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kung nais po ninyong maging instrumento ng pag-asa, maaari kang makibahagi sa mga programang tumutulong sa mga nangangailangan. You or your company can sponsor one mobile clinic of Operation Blessing gaya ng ginawa ng Citicorp Renewable Energy Corporation. Tama. Ang isang week-long mobile clinic na ginawa ng Operation Blessing ay nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. It can cater to
1,500 up to 2,000 patients for that whole week. Malaking halaga, pero kapag sama-sama tayong magbabayanihan, ay kayang-kaya. And you know, I'm sure you felt the pain and the struggle of Rhea May, knowing that she wanted to help her child, pero wala siyang magawa. Alam niyo po, we can be your CSR or corporate social responsibility beneficiary. So I encourage all the companies watching right now, partner with Operation Blessing. Yes, be a CBN Asia partner today. Wag tomorrow. Today na, kasi today yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Part of your giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Nakita naman po ninyo kung anong klaseng tulong ang naihahatid natin. So to donate, just scan the CBN Asia QR code or visit cbnasia.com/give for more details. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-prepare tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at written in stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Ito ang Push Pilipinas, kung saan dinadala natin sa Diyos ang inyong mga panalangin sa gitna ng inyong madilim na landas at ipinagdiriwang ang bawat pagpapalang kanyang sinasagod. Gaya ng thank you message na ito mula kay Sheila. Araw-araw ay magpapasalamat ako sa Panginoon para sa buhay at kalakasan na kanyang ipinagkaloob sa akin. Naway patuloy niya tayong gabayan at patnubayan sa ating landas. Maraming salamat sa iyong feedback, Sheila. Yes. Amen. Ito naman prayer request galing kay Digna. Please grant me the wisdom to discern right from wrong and fill me with joy and contentment. In Jesus' name, amen. Father, as you heard Digna's prayer request, we declare your wisdom to be upon her, that she will know every single day to do the right thing for the praise and glory of your name. Lord, give her good health as well, and may she walk in you all the days of her life. In Jesus' name. Amen. Peter, another prayer request from Carmencita. Lord Jesus, please guide my family and free my mind from fear, worry, and nervousness. Forgive me for my sins. I love you, Lord Jesus. In your mighty name, amen. And we agree with your prayer, Carmencita, that the Lord is with you. The Lord has heard your prayer, and watch the Lord answer them soon, not later, but in the name of Jesus, your prayers are heard. Amen. Amen. Thank you, Lord. If you're going through life's challenges, our prayer center representatives are here for you. You can call us anytime at 8737-0700 or send us a message through the 700 Club Asia Facebook Messenger for your prayer concerns. You can also post your message on the 700 Club Asia social media platforms. Baka sa susunod naming episode, ang message nyo naman ang aming mabasa dito sa Push Pilipinas portion. Samantala,
kilalanin natin ang self-confessed prodigal son na si Andre. Bakit kaya pinili niyang lumakad sa maling daan? Matutuntun kaya niya ang landas ng pag-asa at pagbabago. Ang kanyang kwento susunod na, kaya't huwag po kayong aalis. Stay with us. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Sa laro ng buhay, Iniwan na tayo ng daddy mo! lahat tayo naghahangad ng tagumpay, ng kakampi sa bawat laban. May panahong panalo, minsan naman talo. Andrea! Di mo naman pala kayang panindigan yung mga pinapaniwalaan mo? Sa sandaling gusto ko nang sumuko, doon ko nararanasan ng lakas at natutuklasan kung sino ako at kanino ako. Ako'y sa'yo. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Si Andre ay lumaki sa isang prominenteng pamilya at may sariling textile business. Ngunit, I was the prodigal son of the family. And as influence people here in Davao, kung anong ginagawa ng mundo, yun din ginagawa ko. Tinatawag namin wine women song. And then I come to know isang babae na hindi naman maganda ang background, masama ang background niya. Lewd ako sa kanya. So, nalaman ang pamilya. So, nagalit sila. When we are young, utak natin, walang pakialam. Sino ka ba? Mas magulang mo. So, sabi ko, alis ako, layas ako. So, lumayas ako. I got married with her. And life didn't turn out right. hanggang sa She didn't change. So, nangyari, gulo ang buhay. So, up to that time na gusto ko na siyang patayin, gusto ko nang patayin sarili ko para tapos na itong kalbaryo ko sa buhay. dahil sa usig ng konsensya, di natuloy ang kanyang balak habang nasa ganitong sitwasyon, naimbitahan siya sa isang pagtitipon. Doon nabuksan ang kanyang puso upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. When a Christian came to me and shared to me the love, I said, I'll give it a try. Why not? Kasi wala naman pag-asa buhay ko. Wala na. It's already down. From a prominent, rich family down to the ground. So there's no hesitation already to see this other side of a coin. So I joined yung mga Bible study na ganon. Then I was invited to join nga yon Full Gospel Businessmen's Convention on 1985. That's where I completely surrendered to the Lord.
Unti-unting nagbago ang buhay ni Andre at binitiwan niya ang makamundong pamumuhay. Mula noon ay tinanggap niya ang panawagan ng Diyos na magturo sa mga katutubo tungkol sa agrikultura at higit sa lahat ang tungkol sa Ebanghelyo, ang magandang balita ng Diyos tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So I always go to them, share to them what we're doing, and challenge them to support yung gawain namin. So sometimes we have to raise funds to buy clothing, to buy kitchen utensils, to buy food, and bring them to the mountains and distribute it to the mountains. And also we conduct medical outreaches, ganon. So that's where the start of the ministries goes. First is functional literacy. Kasi most of them are not educated. So they don't know how to read and write. So, functional literacy, kasama yun numeracy, simple arithmetic. Kung marunong sila magbasa, marunong magbasa ng Bible. So, in 1987, we apply sa SEC, so nagiging Tribal Mission of the Philippines. I was the head of this ministry as chairman and also as president to mobilize the whole staff in whatever God wants us to do in the tribal area. Sa kanyang pagbabago, inayos din niya ang relasyon sa kanyang mga magulang, maging sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang taon, pumanaw ang kanyang misis. Ngayon kasama ang kanyang bagong may bahay, binuo nila ang training center para sa mga katutubo upang mas lalo pa silang matuto at matulungan ang kanilang komunidad. Train them there how to make all those fertilizer, etc. Then after that, we will go to the community and develop big hectareage of food production so that we can sell it in the city so that they can earn. So when they earn, they won't sell their lands already. And when they have the money, they can develop their housing already. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, baon-baon ni Andre ang mahalagang natutunan mula sa Diyos. We fall once in a while, but stand up again. Because God is good. He loves us all. His love passes more than anything that you are doing. He will continue to love you, to care for you, and to bind you in His hands, to always use you for His glory and His honor. You just need to commit, and He will protect you. Imagine, sumadsad na si Andre sa kanyang kasalanan at pagkakamali and the consequence of what he did. And yet, God picked him up, forgave him and restored his relationship with his family, his parents, and even his wife, and gave him a new life. Also a new wife. And not only that, he has become productive and helping other people become productive as well. Para hindi rin sila sasadsad sa buhay nila at maari silang umangat. A thriving ministry from down to hope. Yan, sa bawat pagsubok ng ating hinaharap, may pag-asa. Sa bawat dilim, may liwanag na nagmumula sa Diyos. Tulad ni na Kenneth, Rhea May at Andre, maaaring dumaan tayo sa landas ng matinding pagsubok. Pero nariyan ang ating Panginoon na handa tayong tulungan. Sabi nga niya sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Hindi lamang rest ang kanyang ibibigay sa atin, kundi pati pag-asa at isang maliwanag na kinabukasan. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan our QR code, call the numbers on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. God bless you more and more. Shalom, shalom. Positive po ba ako sa HIV? Yes. Nawalan ako ng ganang mangarap, nawalan ako ng pag-asa. May sakit na nga yung tao. Mamamatay na nga. Wala pa rin silang paki. Sige, lahat kayo iwan nyo na ako. Mayroon nga bang ipinanganak na homosekswal? Ano ang katunayan? Mayroon bang tinatawag na homosexual gene?